Ito yung araw na may bagyo, signal number 1 na sinuspende ang klase. Maganda yung panahon, hindi naulan, kinabukasan umulan, may paso. At dito nga tayo sa palengke, bibili ako ng ulam na live tilapia. Ayan, pag bumibili ako ng isda na gusto ko ng sariwa, yung tilapia yung binibili namin kasi ito lang yung sariwa dito sa palengke. At dahil nakalimutan ko ng mag-video, andito na ako sa bahay. Yung mga sangkap na aking lulutuin, walang fresh na sampalo, kaya naman ito ang pinili natin ng UFC kasi ito yung pinakamaasim. Hindi katulad ng Nor, hindi siya masyadong maasim. At ito nga yung gusto. At nagpiprito na nga ako dito ng isda. Pagkatapos ko siyang linisin, nilagyan ko ng asin at ito nga, pinerito ko na siya. Pinaputol-putol ko yung tilapia kasi medyo malalaki siya, yung 3 peraso niya more than 200 plus na, kaya naman pinaputol ko siya kasi yung mga bulilit pag kumain yan laging may tira, hindi talaga nila sinisimot, kaya naman ang ginawa ko, pinaputol ko kay Manong na tindero. At ayan nga, malapit na tayong matapos sa ating pagpiprito. Isusunod naman natin pagtapos nating magprito ay ang pagigisa ng luya, bawang at sibuyas. Binawasan ko nga pala yung pinagprituhan kong mantika, dyan na rin ako naggisa kasi para yung lasa nung pinagprituhan natin ay lumasa sa ating sabaw. Dahil medyo nga ako sa lulutuin kung to, hindi ko naman talaga siya favorite kasi ang may favorite lang talaga nito si Juars. Wala naman si Juars nasa bahay. Pero ito yung naisip kong biling ulam kasi madalas puro manok, baboy, nakakasawa na po minsan yung ganong ulam. Kaya naman kapag nag-isda kami ay gusto talaga namin yung fresh na tilapia. At ito nga, naigisa ko na nga pala yung luya, bawang, sibuyas at inilagay ko na rin ang kamatis. Sinangkot siya kung maigi dito yung kamatis, yung durog na saka ako inilagay itong miso. Yung nilagay kong miso dito ay kaunti lamang kasi hindi ko talaga masyadong type yung lasa ng miso. Ever since talaga hindi naman talaga ako mahilig sa miso, kaya naman konti lang yung nilagay ko dyan. At ayan nga, parang tino-toasted kung maigi siya para hindi ko siya malasahan, pero no choice, malalasahan at malalasahan. Yun nga lang, kapag niluto mo na siya, kailangan talaga hindi mo siya masyadong hahaluin kapag sasandukan na kasi nasa ilalim talaga yung miso. At ayan nga, nailagay ko na rin yung okra at nagsabaw na nga ako dito. At inilagay ko na rin yung talong. Ang talong na yan ay may kwento ako dyan. At ayan, ang siling green. Nyo po ba yung talong na nabili ko? 1 peraso lang ang mahal-mahal. Tapos meron pang bomb. Ay, bawal palang banggitin yung ganong words. Meron pang ano bang tawag doon? Yung pong ukod sa loob. Kaya sayang naman yung bili ko dun sa talong. 1 peraso nga lang siya pero kalahati lang talaga yung napakinabangan. At nailagay ko na nga ang mustasa at isinunod ko na nga dito yung ulo ng tilapia lang ang inilagay ko. Nag-iwan ako ng prito dahil yung aking mga bulilit ay talaga namang nagpiprito pa lang ako, pinapapak na nila yung isda. At ayun, na ilagay ko na rin nga yung aking pampaasim dahil walang fresh na pampaasim na sampalok. Kaya naman tiyaga tayo sa artificial na pampaasim. Ayan, luto na ang ating sinigang sa miso na tilapia. Thank you for watching.